Nagbabalik po ang Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum at kasama pa rin po natin sina Mayor Christian Natividad at former Mayor Danny Domingo. Alamin natin ang pulso ng mga taga-Malolos. Ito ang gustong tanungin sa inyo ni Liza Amor ng Barangay Santo Rosario, Malolos City. Panoorin po natin ito. Ano po ba programa niyo para sa edukasyon? Meron po kasi akong 2 anak na nag-aaral. Ano raw po ang programa nyo sa edukasyon? Una po, inalam nga muna natin kung ano ba ang sitwasyon ng educational situation ng City of Malolos. So, ang unang problema dyan, 10 barangay po sa Malolos ang walang elementary school as of 2010. At nag-number 1 tayo sa buong Pilipinas in terms of dropout rates and incompletion rates sa secondary schooling po natin. So, we address the problem by... Ibig sabihin, mababa ang dropout rate. Mataas, ma'am. Mataas ang dropout rate. At yung incompletion rate dahil kulang-kulang po tayo sa classrooms, kulang-kulang tayo sa teachers. So sa ngayon po, nakapagtayo tayo ng 9 na bagong high schools sa city. At nakakalat po yun na nagbawas ng gastos sa pamilya, hindi na sila nagagastos, simpleng empleyado ka lang, tricycle driver, mangingisda, nasa tabi mo na lang ang paaralan. 8 bagong elementary schools po ang naitayo natin. Mayroon na tayong 19,497 na scholars na naipamigay as to date. Sa panahon po natin. Meron din po tayong mga ipinamimigay para sa ating mga specially abled children. Meron din po tayong sariling programa para sa edukasyon sa kanila. Meron din po tayo na alternative learning system at open high school para doon sa hindi nakatapos ng elementarya pero pwede makagraduate agad ng high school at makalipat sila ng kolehiyo. Kung tatanungin niyo po ako pagpasok, kung sakali papayagan tayo at bibigyan ng kapangyarihan ng mamamayan, pagpasok po ng taon ng Mayo na ito, 2 bagong vocational schools naman po, college yung bubuksan natin, isa sa Bangkal at isa sa Barangay Bungahan, na ngayon po, pangatlo ang Malolos sa kauna-unahang nagkaroon ng devolution ng TESDA na kami na mismo ang nagmamanage para sa ating mga kabataan sa kanilang edukasyon. Oh, that's fantastic. Napansin ko nga dun sa inyong biodata na sinabit sa amin. When it comes to achievements ninyo, nakalagay pa yung kung ilan ang pinagawa nyo, no? Nakalagay dito 8 new elementary schools, is this right? Opo. 8 new elementary schools and 9 new high schools. So you did a survey to find out where they are needed. Inisa-isa po natin talaga. That's very good. And 19,497 scholars in 3 years. Ayan po, mga taong bayan. Kayo naman po, sir. You had 19 years in office. What has been your advocacy in education? Kinikilala po ng aking administrasyon na ang edukasyon ang pinaka-mabuting investment ng pamahalang nasyonal, pamahalang lokal at ng bawat isang pamilya. Kanya, nung tayo po nanungkulan, doon po natin in-introduce yung scholarship program. Study now, pay later, tulong paaral. Nagtayo po tayo ng high school sa Pamarawan. Yun po yung Islang Barangay. Tinulungan po natin na makapagtayo ng National High School ang Bulihan. Nagtayo po tayo ng iba't ibang elementary schools. Yung TESDA na binabanggit ni Mayor Christian, kami po ang nagtayo noon. Yung devolution po na yun ay, yung timing po ng devolution, hindi lamang umabot sa aking panahon, pero yun po ay nagawa sa aking panahon. So nag-umpisa na po yun? Nag-umpisa na po yun, sapagkat yun ay panahon pa po ng ni Secretary Ople, na kung saan siya ay Labor Secretary, doon ko po naiuwi yung TESDA. Yung pong ibang paralan ay nagkataon na hindi pa po kasi napapanahon yung ibang elementary school sapagkat wala pong estudyante pa noon. Nagkataon na merong mga central school, doon po pinagsasama-sama sapagkat ang eskwelahan po ay kailangan ay hindi lamang may building, kailangan po ay mayroong estudyante. So nagkataon po na ngayon lumaki po yung populasyon, kailangan na po na magtayo ng bagong paralan. So pero sa Bangkal po, sa Bangkal po, nakapagtayo po kami ng 18 classroom kaagad. Nung ilipat po yung mga 3,000 pamilya roon, naitayo po namin yung elementary school at nakapagtayo rin po kami ng
night high school. So ano pa po ang ibang gusto na ninyong gawin in relation to education? Sa edukasyon po, ang nakikita po namin ay kailangan yung kalidad ng edukasyon na hindi bumaba. Okay. Yung natayo pong mga bagong high school ngayon ay sa tingin namin ay dapat reviewin sapagkat wala pong laboratory, walang library, walang sports facilities. Yung mga teacher po kuminsan ay hindi na nakakasahod. So, maapektuhan po yung kalidad ng edukasyon. Okay. Ang Malolos po ay sentro ng edukasyon at andito yung pinakamahuhusay na paaralan. So, yung standard ng itatayong paaralan, hindi dapat bumaba. Okay. Yung pong mga natayo ngayon ay kailangan pong itama. Itatama po natin yung pagkukulang na yun sapagkat kawawa, yung mga estudyanteng mahihirap na biglang-bigla ay bumaba yung kalidad ng edukasyon. Okay, so sinasabi niyo, quality is also important. Apo. Napaka-importante po sapagkat hindi po pwede na yung bagong eskwelahan mas mababa doon sa kalidad na ibinibigay ng mga paaralan na doon sa Malolos ngayon. Okay, siguro po I will privilege you a few minutes of response to that because merong konting allusion dun sa mga tinayo ninyong mga paaralan. So siguro po, huwag tayong mag-stick doon sa haka-haka na bumaba ang wala tayong figures eh. Sana pareho naman kami abogado. Sana po ibigay yung figures na bumaba ang kalidad ng edukasyon. Okay. One, performance indicator po ng ating education, Okay. nanggagaling din naman sa DepEd. Okay. Na from 2009 and 2010 school year, 43.88% po ang passing rate natin sa National Admission Test. Okay, that's a good indication. And ngayon, yeah. sa 2013 po, bumaba ba yung kung naging 50.88% Okay. ang ating Tumaas siya. ang percentage. Okay. So, bago sana tayong mag-create ng anumang insinuation na bumaba, paano bababa? Mas mahirap nga ho dati. Wala na nga eh. Wala nga high school eh. Ano pa patataasin nating quality ng education? Okay. Ngayon po, nandiyan yung high school, pagtulungan nating itaas. And one indicator of that is from the DepEd themselves na magsasabi kung bumababa o hindi ang sistema ng edukasyon sa atin. Okay, maraming salamat at meron tayong easy answer to your statement. Ito naman po ang tanong sa inyo ng kababayan nating si Victor Robietos. Tama ba yun? Mula sa Barangay Kaingin, Malolos City. Ano ang programa nyo para sa walang trabaho dito sa Malolos? Okay, mga programa sa mga walang trabaho. Siguro umpisahan natin si former Mayor Domingo. Alam po ninyo, yung pag pinag-usapan po yung trabaho, ang Malolos po kasi ay merong lupang sakahan, may palaisdaan, may ilog, may karagatan. So, ang pamahalaan po ay kailangang tuloy-tuloy ang suporta sa sektor ng magsasaka, mangingisda at manggagawa. Sapagkat yung po mismong lupang sakahan, palaisdaan, ilog at karagatan na yan ay isang unang makapagbibigay na dagdag na hanap buhay para sa aming mga kababayan. So, yung bukirin po ay tulungan, bigyan ng subsidy ang mga magsasaka. Nawala po yung subsidy nila sa pamamagitan ng ginagawa po namin noon na meron traktora silang nahihiram. So, yung pong cattle dispersal, yung pagbibigay ng dagdag na insentibo para doon sa mga magsasaka at magugulay na nagko-compost. So, yun po ay kailangan ipagpatuloy. Sa mangingisda naman, kailangang ipagpatuloy din po yung tulong na ibinibigay sa kanila para tumaas po yung kalidad ng kanilang buhay at yung bukirin, yung palaisdaan, maka-accommodate ng mga bagong manggagawa. Kung patuloy pong ginagawa ang palaisdaan, ginagamit, ganun din po ang bukirin, ang ibig po sabihin noon ay maraming mga dagdag na manggagawang matatanggap. Okay. Sa mga kabataan po, I'm sure ano ang percentage ng mga kabataan? Ano naman, yung mga college graduates natin? Ano kaya ang mga trabaho para sa kanila? Ang mga kabataan po ay meron pong mga factory rin, malilit, may mga factory din sa lungsod ng Malolos. Meron pong industrial estate ang Malolos na kung saan merong drug companies, merong
merong pagawaan ng sigarilyo, plastic factory, meron pong pagawaan ng candy, may pagawaan ng bag. So sila po ay nagkakaroon din ng pagkakataon na doon ay makakuha ng bagong trabaho. Okay. And I'm sure some of them also work in, sa Maynila, dahil Sa malapit Maynila naman, po. Malapit po. Po. Sige. Kayo po, Mayor, ano po ang programa niyo for employment? What have you achieved in terms of employment and what do you plan to do? Sa Malolos po, ang Malolos kasi is a prime agricultural city. Okay. Maraming lupang sakahan po dyan. Kaya kailangan po natin dito, tulungan natin sa pamamagitan ng tulong mula sa gobyerno ang ating mga magsasaka. Noong araw po, ang binhi pataba ay binibili ng kalahating presyo. Ngayon po, ibinibigay na lang natin dahil considered sila na marginalized sector. Kaya nga po, nag-rank tayo as 6th sa buong region. In buong region 3 po ang pinag-uusapan natin in terms of yield per metric ton per hectare dito po sa atin. And that is according sa Department of Agriculture. Sa Bulacan, Is that a good performance? sa tingin ko po, dahil 3.74 metric tons per hectare lang po tayo noong 2010. Noong 2011-2012, naging 3.51 at ito pong huli, 2013, Tumataas progressively. 4.51, ngayon po, 4.77. So we have a 28% increase sa yield per hectare po natin. So that's a very good indication na maganda ang tinutulong na ating pamahalaan sa ating mga magsasaka, sa ating mga isda, protektahan natin ang ating karagatan. Andiyan ang bantay dagat namin na nanguhuli sa mga illegal fishers po natin na ngayon sumisibol ang magandang pangitlugan para sa yaman dagat po natin. Nagtanim kami ng 16,000 na bakawan sa Malolos. Employment For young people. For young people, we need nga po itong ginagawa natin ngayon. Nandiyan na yung Robinsons, Ayala, ang SM parating na rin po. Call centers na ginagawa natin na marami na rin po ang dati para makahanap ng trabaho. Nagsisimula na po doon sa atin ngayon. So malaking tulong po ito para sa atin. Pero before yung employment na yon, kailangan po muna siguro makatapos muna sila ng pag-aaral. Okay. Maraming salamat. Marami pa po tayong pag-uusapan mamaya. Magpadala lang kayo ng inyong mga katanungan sa mga text hotlines at social media accounts ng CLTV 36. Magbabalik ang boto mo, kinabukasan mo, Candidates Forum.